Magandang umaga po, si Pastor Joey Piano ng Unity Baptist Church at inanyayahan ko po kayo sa ilang minuto sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Ang ating pong babasahing talata ay hinango po natin sa 2 Peter 1 verse 4. Ang sabi po dito, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Ang pamagat po ng ating devotion ngayon ay pinamagatan po nating Great and Precious Promises of God. Alam niyo po, kung ako'y magtatanong, meron ba kayong alam na isang tao na hindi nagsisinungaling o wala siyang kasinungalingan? Marahil ay kung titingnan natin ang lahat ay mag-smile ka na lang kapag tinanong natin ito sa isa o sa lahat. Kasali na po tayo dyan. Mag-smile ka na lang kasi wala ka talagang isasagot na ikaw ay hindi o tayo ay hindi nagsisinungaling. But you know what? God never lies. God never lies. Kaya nga kung tutuusin, kung siya po ay merong pangako sa atin, meaning to say, lahat ng ito ay kanyang gagawin. Bakit ano po ang sabi sa Titus? Ano po sa Titus 1 verse 2 sinabi po doon, that God never lies, in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before time began. So, napakapalad po natin. Isinilang tayo, ginawa tayo ng Diyos, na ang gumawa sa atin ay Diyos na totoo, hindi po marunong magsinungaling o hindi nagsisinungaling. Kaya nga, dito po sa ating pinamagatan na God's great and precious promises ay makikita natin na sa simula pa lamang ang Diyos po ay meron na ang pangako sa atin, at ang lahat ng ito ay dapat lamang natin na we have to trust God because He will never tell us lie. At lahat ng Kanya pong sinabi sa Bible, if we have like 31,000 plus of verses in the Bible, ito po ay lahat ng pangako. So meaning to say, 30,000 plus din ang promises ng Diyos na inilagay niya para sa atin sa Kanya pong salita. So, dyan lamang po ay kailangan na natin talagang itiwala sa Diyos ang lahat. Anything under the sun that God made, that God promises, He will do it for us. Ano po? Kaya nga sa umaga pong ito ay magbibigay po ng message ang title ang ating pong talata, that God never lies. Ano po ang sabi sa atin pong main verse ngayon, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through us. Alam niyo po na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako. So, mahalaga at napakadakilang pangako. We have said that even the time or before the time began, God never lies. Kaya nga nung tayo po ay isinilang, kasama na po doon ang pangako ng Diyos. So today, I would like to discuss to you one of the great and precious promises of God, which is love. Ano po? Ang pag-ibig. Alam nyo, dito pinatunayan ng Diyos sa atin. Nung tayo po ay nasa bulid ng kasalanan, ang Diyos ay nagpadala ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ito pong famous verse na ito ay dito po natin
mararamdaman, makikita at talagang mapapatunayan na ang Diyos ay ang Diyos na buhay na hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Bakit? Yun na nga ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. For what? Para po tayo ay tubusin sa kasalanan. Supposed to be tayo po ay talagang mapupunta na sa in the Bible hell, pero dahil na lamang sa pag-ibig ng Diyos sa atin ay kanya pong ipinadala ang bugtong na anak na si Jesus. That is the big and greatest proof that God can give to the people or to all of the human that He has created, na dahil sa pag-ibig niya, ayaw niya tayong mapahamak, di ba? Kaya nga, dito ay ipinangako ng Diyos na ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. At ang sino mang manampalataya sa kanya ay magkakaroon nito. So, isa pong punto ito na ang Diyos po ay meron pong napakahalagang pangako sa atin. At ito po ay isang napakadakilang pangako para siguro sa atin, hindi tayo pwedeng magbigay ng kataga o ng mga words or pangako sa kanino man para lang ibigay mo ang buhay mo o ibigay mo ang iyong pinakamamahal na anak o kapamilya para lang tuparin ang iyong pangako, lalo na kung ito ay magdudulot ng kamatayan. Mga kapatid, alam nyo, marami pong instances in the Bible that God showed His love towards us. Ano pa ang sinabi doon? Sabi po sa John 11:5, "Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus." Pinatunayan ng Diyos na siya po ay isang kaibigan na nagsasabi na anuman ang ipinangako niya sa atin ay tutuparin niya. Kaibigan niya po yung mga taong minention natin, si Martha, si Mary, at ang higit sa lahat, ang kapatid nilang si Lazarus. So, wala pong proof in the Bible, or we cannot never find anything without proof na nasa Bible ay sinabi ng ating Panginoon na patutunayan niya ang kanyang sinabi na tayo ay iniibig niya. Sinabi niya rin sa atin, di ba, in John 13:34, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another." So, pinatunayan ng Diyos na tayo po ay kanyang inibig. Kaya sabi niya, matuto rin kayong umibig sa iba. Ibigin niyo ang iba, ibigin niyo dahil ito ay kanya pong sinabi. So, God commanded us how to love. And ano pa po? Sa Romans 8:28, ito yung pinakagis ng ating message ngayon. Dahil ang Diyos po ay talagang sinabi niya sa atin. We all know that all things work together for good. Saan? To them who love God, to those who are the called according to His purpose. Ang layunin po ng Diyos sa atin ay tuparin ang kanyang pangako na umibig tayo or ibigin tayo. Kaya nga sabi niya, ito yon, lahat ay ipagkakalakip-lakip doon sa mga tao na umibig sa Kanya. So there is a reciprocality na binigyan ka ng Diyos ng pinadama sa iyo ng Diyos ang Kanyang pag-ibig. Kailangan din padama mo rin sa Kanya ang pag-ibig dahil ang lahat ay gagawin niya para sa iyo. Yan po, the great and precious promises of God, which is love. Tayo po ay manalangin. Amang banal dakilang Diyos, salamat po sa umaga pong ito at kami po ay iyong binigyan ng isang napakaganda at napakadakila, napakahalagang pangako na ngayon ay tinanggap muli po namin. Salamat po sa iyong salita na ito po ay aming babaunin sa aming puso at isip. At salamat po dahil sa pangakong yan kami po ay naligtas sa kasalanan. At kami po ay tunay na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama,
sa iyong dakila at napakahalagang pangako sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.